mga katropa, generator 150 kilovolts, 220 output. Itong generator na to ay galing sa made in China. Una, lagyan mo ng diesel bago ka mag-operate. Kailangan nakalagay ang diesel dyan. Take note lang, huwag magsigarilyo dahil masusunog. Dapat umaabot sa level 10 ang measures ng gas. Nakalagay dyan guys. Tingnan mo dahil hindi siya ma-operate kapag hindi full sa level. Ganyan nung nangyari sa amin, hindi na-operate. Kailangan full talaga. Nagsigarilyo ako dyan kasi hindi kasi masyadong mainit. Dito sa fuel engine, lagyan mo ng engine oil. Dyan guys, lagyan mo ng engine oil. Ito yung oil engine. Lagyan mo ng mabuti. At i-check mo or i-monitor mo sa level niya. Dyan. Kailangan nakalagay sa may guhit yung limited niya. May limitation siya yan sa guhit. Tingnan nyo. Dyan. Dapat nakalagay dyan. Umabot dyan. At saka kailangan takpan mo ang lalagyan ng engine oil para hindi malagyan ng mga alikabok o ano ba yung mga nakakasira ng makina dyan. Always wear gloves or personal protective equipments. Huwag magmadali pag-operate. Then, dito mo naman ilalagay ang anti-freeze coolant sa radiator. Itong radiator na ito ay kailangan nilagyan mo ng anti-freeze coolant. Yan. Gumamit lang kami ng plastic kasi walang iba. Pero kailangan talaga maglagay ka ng hose para hindi talaga masasayang yung liquid. Kailangan lagyan mo ng proper na lalagyan. At din dito naman ay nakasiris na yung battery niya ng 100 ampere pero 24 volts siya para maging 24 volts. Para kailangan may battery kasi para ma-operate yung digital operation. And then last but not the least, ipump mo yung fuel injector bago ka mag-operate sa mga digital buttons. Bago ka mag-operate, yan. Always remind on yourself talaga guys na ipump mo talaga ang fuel injector para yung diesel niya or oil niya makapasok talaga sa loob-looban ng engine. Take note mo talaga ito. Gawin mo ito kapag nag-operate ka ng generator. Then, dito na naman tayo. Ito na ang hinintay nyo guys. Yan. May automatic transfer switch siya. At nakalagay dyan. 3-piece yan 3-piece. Line 1, line 2. Yan ay may voltahe yan. Yan ang output ng generator. 220 volts. Yan naman ay ang sa main. Yan naman ang output ng main at generator. Ito ay automatic transfer switch guys. Yan o, naka-auto na yan, naka-auto. Gamit ng susi. Yan, naka-main yan. Pero pag naka-operate na yan, masupplyan na, automatic siya naka-on. Dito sa operation, i-switch mo ang start na may susi. Then after mo ng pag-start sa power ay i-click mo ang button sa manual. Yan ang manual, i-click ang button manual. Yung pangalawa, i-click mo ang start. Click mo ang start. Yan, start. Click mo. Ilong press mo ng 6 seconds. Kasi nag-process pa. Kailangan ng 6 seconds or 3 seconds. Diyan.
Ganyan talaga guys ang operasyon niya. Medyo nakakalito pero kailangan mo talagang mag-ingat pag-operate kasi high voltage yan. Manual, start, din automatic. Kapag galing sa generator, yan naman ay naka-main siya. Sa left ay naka-main power siya at sa right ay sa generator power yan. 3-piece 220 volts yan guys, 150 kilovolts amp. Dito ay input power sa generator 220 volts yan. 220 volts input sa generator. Yan ay input sa main source ng Davao Light, halimbawa lang sa main, dyan sa main breaker nyo ng power kapag nag-burn out. Din yan naman ang output power sa generator or main source, halimbawa sa Davao Light or sa generator. Yan ang output ng 220 volts. Yan naman ay yung mga auxiliary wire para sa mga controller switch, para ma-supplyan ng power ang automatic transfer switch kapag ma-sense niya na may power. Thank you for watching. Sana ay naiintindihan nyo guys. Nandito para ito ang wiring diagram sa ATS.